yan. Ito po ang mga katangiang side effects sa pagkakas. Ako po si Kuya Bakuna. Nais ko pong ipaabot ang isang mahalagang paanyaya sa ating mga magulang, tagapag-alaga at pamamalaran. Ngayong Martes po, patuloy na isasagawa ang school-based immunization program sa bawat paaralan ng elementarya dito sa NCR. Lalo na ang programa ito, ibigyan ng libreng bakuna ang ating mga mag-aaral labi sa mga sakit, kaya ng indas, rubella, tetano, diphtheria, at HIV. Ang pagbabakuna ay napatunayan ng ligtas ang epektibo. Para sa mga nagdagang impormasyon, mag-i-read mo lamang naman kami sa inyong pinakamalapit na health center at eskwelahan. Sama-sama natin protektahan ang ating mga anak laban sa mga sakit. Sabagkat ang mag-aaral ay protektado sa bakunang sigurado. Magandang araw po. May nabanggit po sa lugar namin tungkol sa Bakuna Eskwela. Pwede ko po bang malaman kung ano talaga ito? Magandang araw din po, Nanay. Ang Bakuna Eskwela ay isang school-based immunization program ng Department of Health. Dahil hindi protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga nakakahalang sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bakuna nito mismo sa paaralan. Ano mga bakuna po ang karaniwang ibinibigay? Ang mga karaniwang bakuna ibinibigay sa antas ng baita. Para sa mga grade 1 at 7, mayroon po tayong measles, rubella, tetanus, diphtheria, at para naman sa mga babaeng nasa grade 4, edad siyam hanggang 14 na taong gulang ay mayroong HPV vaccine laban sa cervical cancer. Libre po ba lahat ng ito? Opo, 100% libre po ito. Ang mga health worker o nurse ng Manila Health Department ang pumupunta sa paaralan para magbakuna. Kung hindi man po kayo aabot sa paaralan ay maaari rin po kayong magtungo sa mga health center na malapit sa inyong lugar. Kailan po ito isasagawa? Ang implementasyon po ng Bakuna Eskwela ay magsisimula sa ika-5 ng Agosto hanggang ika-5 ng Setyembre. Sa loob ng panahong yan, bibisitahin ng DOH katuwang ang mga health worker ng Manila Health Department ang mga paaralan upang magsagawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Department of Health, Department of Education, at City Government of Manila, malugod po namin kayong tinatanggap sa Bakuna Eskwela, kick-off event for the school-based immunization program. Ngayong araw, sama-sama nating palalakasin ang kaligtasan ng ating mga anak laban sa measles, rubella, tetanus, diphtheria, at HPV. Mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Upang formal pong simula ng ating programa, tayo po ay inaanyayahang sabay-sabay awitin ang lupang hiniram at pagkatapos ay manalangin. Maari lamang pong tumayo ang lahat. Maari na po tayo magsiupo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong kilalanin ang ilan sa ating mga panauhin ngayong umaga. Siyempre po, nandito po ang ating City Mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagon. Natin ang mensahe mula sa ating butihing Vice Mayor ng Lungsod ng Maynila, Honorable Angela Lay Chi Atienza. Magandang umaga, mga bata! Kumusta kayo? Naninervyos ba kayo? Huwag kayong manervyos kasi pagkatapos kayong maturukan, kilala niyo ba si Deadpool? Si Superman? Si Wonder Woman? Magiging Wonder Woman na kayo? Pero alam niyo, ganito kayo kamahal ni Yorme, ng DOH at ng Manila Health. Kaya bago po ako mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga kasama dito, sa Regional Director ng DOH, Dr. Lester Tan. Salamat po. Sa ating Head ng Manila Health Department, Dr. Padilla, at sa School Division's Office of Manila. Alam niyo mga bata, itong inisyatibong to ginagawa
ng administrasyon ng ating mahal na Yorme dahil mahal na mahal niya kayo. Mahal niyo ba si Yorme? Kaya mamaya, pag naturukan kayo, pikit nyo lang mata nyo. Pagkatapos nun, pagmulat nun, parang nakagat lang kayo ng lamok. Kaya niyo yun? Para sa mga magulang na nandito, ito pong isang bagay na mangyayari ngayong araw ay isang sinabi namin ni Yorme nung kami ay nangangampanya. At nakita nyo naman, kahit na ano po ang iniinda ng administrasyon namin, nakita nyo na kayo ang inuna. Dahil pag si Yorme ay nangangako, tinutupad niya. At dahil doon, kasama rin ang ating mga kasama mula sa DOH at Manila Schools Division para siguraduhin na ang mga bata dito sa Maynila ay protektado. Kaya't makakaasa kayo na sa aming administrasyon, spoiled na spoiled ang mga batang Manilenyo. Dito lang kami lagi para sa inyo. Mahal na mahal namin kayo mga bata. Sabihin nyo, maraming salamat po. Sabay-sabay. Bye-bye. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza, sa inyong patuloy na suporta sa kalusugan ng bawat batang Manilenyo. Hindi rin po kumpleto ang ating programa kung wala ang ating butihing ama ng lungsod ng Maynila. Sa kanyang pamumuno, higit na pinagtitibay ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon sa lungsod. Mga magulang at kabataan, sabay-sabay po natin pakinggan ang mensahe mula kay Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maupo po kayo. Sa ating pong mga partners from the national government, Department of Education, ang ating Superintendent Nerissa, palakpakan natin ang ating masipag na Superintendent ng ating lungsod. Of course, to our partner also from the national government, Dr. Lester ng Regional Office Director, at ang ating kaibigan noong kasagsagan ng pandemya, Dr. Paz, Assistant Secretary, siya ang kasama ko nung pandemya at ang Regional Office ng DOH. Sa lahat ng miyembro ng DepEd, DOH, maraming salamat sa inyo. Sa amin namang counterpart ng DOH, ang Manila Health Department, Dr. Padilla, our Director of Manila Health Department, and of course, the members of the Sangguniang Panglungsod, the Chair of Committee on Health, and members of the Health Board of the City of Manila, ang pinakapaboritong doktora ng District 1, Councilor Doktora Irma Alfonso, at katulad ng mga estudyanteng babae dito, kasing ganda ninyo ang ating Vice Mayor Chi Atienza. Sa mga guro, sa head ng clinic dito at mga magulang at bata na mag-aaral ng Rosario Almario. Ang kalusugan ay isa sa pangunahing kampanya ng lagi nating pangihikayat sa mamamayan to make Manila great again.
I, for one, is a believer of MBN. And the direction of the city in the next 10 years of our lives will focus on MBN, minimum basic needs, housing, education, jobs, and health. These are the four corners where our city will invest para sa pagpapataas ng antas ng katayuan ng ating mamamayan. Ang kalusugan ay napakalaga. Kung titingnan nyo yung 4 na uri o 4 na focus ng inyong pamalang lungsod, ay tingin ko naman pag yun napatupad, nabigyan ng sapat na atensyon, ay tingin ko naman po ang kalidad ng pamumuhay sa Maynila ay tataas. Ang pamilya ay may bahay, may masisilungan. Ang anak papasok na maayos ang paaralan. Ang tatay ay papasok sa kanyang trabaho. Pag silang pamilya ay nagkasakit, may maayos na ospital. So these are the things that I believe kapag ito'y binigyan ng tuon o ng pansin ng pamahalaan at doon namuhunan ang pamahalaan katulad ng inyong paaralan. Who would thought, even Director Lester kanina, sabi niya, akala niya private school. Itong Rosario Almario Elementary School. 4 po yan. We're about to finish. And I am dead set to finish the 4th school, which is the Magsaysay High School. And if you have time, Director, you come visit also Manila Science High School, Albert Elementary School, and soon, hopefully, cross finger, in 1 year, matapos namin ang Magsaysay. So sa mga magulang na nandito, masaya ako para sa inyo. Masaya ako na ngayong araw na ito, mapoproteksyonan ang inyong minamahal na mga anak. Noong araw, anong tawag doon, Dr. Padilla? BCG ba yun? Tinuturukan ka sa health center. Tapos pag nagkamal, nagmamarking. Naalala ko yun. O ngayon, mga bata, tatanungin ko kayo. Taas ang kamay ng takot sa injection. Napansin niyo ba? Si Yorme nakataas din ng kamay. Opo. Maring nakakatawa, pero totoo. 3 bagay lang po ang takot na takot ako. Una, height. I'm afraid of height. Kaya never ako naging komportable kapag nasa eroplano. 2, multo. Takot ako sa multo. Sa ghost. Kaya, nung basurero ako, manggagaling ako ng Padrirada, MD Santos, Elcano, Tabora. Pag-uwi na ako sa Recto, Delpan, halimbawa, inaabot na ako ng alas 10, alas 11 ng gabi. Maglalakad na ako sa Kagitingan. Pag nakakaamoy na ako ng Dama de Noche, kinakabahan na ako. Kasi ang iniisip ko noon, nung bata ko, kahit anong bilis kong tumakbo, yung multo, maunahan pa rin ako. So, I'm afraid of ghosts. Pangatlo, takot ako sa injection. Bagamat magkaganon, I think si Assistant Secretary then, Dr. Paz, and the DOH family, at the time, when nobody, medyo hindi naman, most people, at the time, nung the vaccination,
para maproteksyonan ang taong bayan sa COVID. Ako ang unang pasyente na buti na lang itong mga manyunyut, yung mga photographer. Inaabangan nila yung itsura ng mukha ko kasi alam nila takot ako sa injection. Naabangan nila. Buti na lang nung araw, required yung mask. Kaya habang ini-injectionan ako, hindi nakikita ng mga photographer yung mukha ko, yung bibig ko, naku, ganun talaga ako. Kasi takot ako sa bakuna. Pero, you have to conquer your fear. Sabi nga. Kaya kayo mga bata, ito yung bakunang ito ay hindi para tayo'y saktan, kundi para tayo'y proteksyonan. Kaya pag may bakunahan, lagi tayong sasali. Dahil ang intensyon ng inyong pamahalaan ay maproteksyonan, maging malusog ang mga anak o mga bata sa lungsod ng Maynila. Today is the start of the long journey to address almost 53,000 students in the city of Manila, from elementary to high school. That is the goal. And as far as your Manila Health Department is concerned, manupat sa mga nanay, tatay, mga lolo't lola ko na naririto, in the past, under our watch, Manila Health Department always, most of the time, more than the target, achieve the target. Kaya palakpakan natin ang ating mga miyembro ng Manila Health Department. Name it. Name all types of vaccination when DOH would ask the city of Manila to help the national goal in vaccination program. Laging napagtatagumpayan ng Manila Health Department. Kaya ito ay ang araw na ito ay simbolo lamang ng mahabang paglalakbay tungo sa pagprotekta o pagbibigay ng proteksyon sa ating mga anak. Malusog na bata, masiglang bata, mas sisigla sa pag-aaral. Mga bata, gusto nyo bang aircon lagi ang classroom nyo? Malamig ba? Gusto nyo ba ng jacket? Hayaan ninyo. Pag nakaluwag-luwag ang inyong pamahalang lungsod, tingin ko naman, if we are physically challenged today, don't worry, sanay ako ng wala. I survived with nothing. And with whatever we have right now, sisinupin ko naman. Natustusan yung mga proyektong mahalaga. At bago tayo pupunta sa mga luho, at yung luho, maaaring luho sa paningin ng iba, pero at least, someday, somehow, talaga bang gusto nyo magka-jacket? Oh. Nandito ang ating konsihal na si Dr. Irma Alfonso, si Vice Mayor Chi Atienza, at ang inyong chairman ng Committee on Education na si Joaquin Dumagoso. Oh, wala siya ngayon. Wala. Health to health. Ay aking kakausapin pagka tayo'y nakasinop ng kaunti, someday, somehow, hindi lang uniforme, pati jacket, magkakaroon ng mag-aaral. I'm really happy. Mga bata, sino gustong maging mayor? Yan. Sino maging gustong doktor?
Sinong gusto maging teacher? Abogado? Engineer? Seaman? Lahat ng binanggit ko na yon na pangarap ninyo na mag-aaral ng almaryo, may mga batang nauna sa inyo. At yung mga batang yung kasama ko ay nangarap ding maging doktor, maging lawyer, maging inyero, maging seaman. Lahat yun natupad. Ibig sabihin, mga bata, kayong mga naririto, lalo na sa mga magulang, don't give up. Sa mga batang nandito, maaari ninyong makamit ang inyong pangarap. Hindi na siya imposible. Marami ng lawyer, doktor, teacher, engineer at seaman na na-produce ang Rosario Almario Elementary School. In fact, nakapag-produce na sila ng isang mayor ng Maynila. So, Yorme, paano po ako magiging doktor? Yorme, paano po ako magiging engineer? Gusto niyo malaman ang sagot? Matulog ng maaga. Gawin ang asignatura o gawin nyo ang inyong mga assignment. Gumising ng maaga, mag-ayos ng sarili, huwag makulit kay nanay at lola, tapos pumasok sa eskwela, makinig sa guro. Makinig ng mabuti. At pag ang guro nagtatanong, magtaas ka agad ng kamay. 2 plus 2. 4 plus 4. 326 plus 326. I love you, mga bata. Kaya, importante, the learning process. Ang isa sa pinakamahalaga ay makinig. Tapos, may sishare akong sikreto natin. Mga bata, huwag niyong sasabihin to sa mga teacher niyo. Secret. Pwede secret? Pwede secret? Huwag mahihiyang magtanong. If you don't know, kung hindi mo alam, if it is not clear, kung medyo nalilito ka, pwede kang magtaas ng kamay. Ma'am, sir, I cannot understand. Please explain further. O, pwede bang ipaliwanag niyo muli? So, kasi sinabi ni Confucius, he who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Kaya wag mahihiyang magtanong. Matulog na maaga, gumawa ng asignatura, pumasok na maaga, makinig na mabuti, sumagot, mag-participate, at magtanong. After that, magiging doktor na kayo lahat. Magiging lawyer na kayo lahat. Magiging ininyero na kayo lahat. But today, habang ginagawa niyo yan, kami naman, ng inyong mga doktora, at ng inyong superintendent, ng buong eskwelahan, si Principal Badoy, at 10 ng Budoy, at 10 ng ating mga guro, ang gusto namin ngayon, proteksyonan kayo at maging malusog kayong bata dito sa lungsod ng Maynila. Mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga magulang.
they opted to participate for your protection. And I hope lahat ng magulang na naririto at 10 ng inyong mga kasamahan ng mga kapwa natin magulang should participate in protecting and giving proper attention, healthcare attention sa ating mga mag-aral. So, ito ang inyong Yorme, kami ni Vice Chi, at ang Konseho ng Maynila at lahat ng pamahalaan, nasyonal at lokal, ay maglalakbay na sa isang direksyon tungo sa pagpapahalaga ng kalusugan ng bawat batang Maynila. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. O sabay-sabay tayo mga bata. Manila! God first. Okay. Thank you. Maraming salamat po muli, Mayor Isko Moreno, sa inyong suporta. Napakalaking inspirasyon po sa aming mga lingkod bayan. Salamat po sa inyong malasakit at patuloy na pagtangkilik sa mga programang pangkalusugan para sa ating mga kabataan. Ngayon po ay masisilayan natin ang simbolikong pagbabakuna bilang hudyat ng pagsisimula ng school-based immunization program sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. Kasama natin ang ating mga healthcare workers na magsasagawa ng ligtas at maayos na pagbabakuna sa mga piling mag-aaral. Narito po sa harap si Mayor Isko Moreno, kasama po si Dr. Grace Padilla, Vice Mayor Chi Atienza, Councilor Irma Alfonso, Dr. Lester Tan, and Miss Nerissa Lumeda. Ang mga ibabakuna po sa ating mga mag-aaral para sa grade 1 at grade 7 students ay ang measles, rubella, tetanus, and diphtheria. Sa grade 4 naman po ay ang HPV vaccine. Sisimulan po natin sa ating grade 4 student ang HPV vaccine. Ngayon naman po para sa ating grade 1 student, measles, rubella, tetanus, diphtheria. Ito, ma'am. Ito? Hindi.
Para naman po sa ating grade 7 student, ang ibibigay din pong bakuna, measles, rubella, tetanus, diphtheria. Congratulations po sa mga naunang nabakunahan. Inaanyayahan po yung ating mga bisita. Inaanyayahan po yung ating mga bisita na mag-picture po. Photo op po tayo sa gitna. Sa stage na lang po yung ating mga bisita, kasama po yung mga nabakunahang bata. Yan, palakpakan po natin ang mga naunang nabakunahan.